Secret Files. Ako si Clarice. Merong kanta na hanggang ngayon, kapag naririnig ko, napapatulon ang puso ko. Heaven knows. This is my secret file. Kilala ko si JK during my 4th year in high school. Ako from Section 1, napunta sa Section 3, at siya naman from Section 13. First impression, barumbado. Yung tipong hindi gagawa ng mabuti. And during that time, my boyfriend ako who happens to be his neighbor. Unti-unti, nakikilala ko yung totoong JK. Kasi lagi ko siyang nakakasama dahil na rin kay Jed, ang boyfriend ko. Mabait pala siya, masipag, madiskarte sa buhay. Malalim na tao si JK. Siguro kasi lumaki siya sa hirap. Nagpe-pedicab siya para matustusan yung pag-aaral niya. Natulog siya sa mama niya para sa pagpapalaki niya ng mga kapatid niya. Yung papa kasi niya walang stable job. Bukod pa dun, lasinggero pa. Pero ang pinakamasaklap, second family lang sila. Dumating yung point na nag-break kami ni Jed. Pero yung relationship namin ni JK as friends, lalong lumalim. In fact, siya yung first person na tinatakbuhan ko kapag may problema ako. Naging best friends kami. Sweet si JK as a friend. Super caring, protective, thoughtful. Kahit college na kami, lagi pa rin may bonding ang section namin nung 4th year high school. Nababar o kaya minsan natambay sa bahay ng bawat isa. Araw-araw yun. Tapos lagi niya ako sinusundo at hinahatid pa uwi. Lalo na kapag gabi ang pagbabanding ng barkada. Pag may pawis ako, lagi niya pinupunasan. Pag medyo revealing yung damit ko, sinasaway niya ako kasi baka mabastos ako. Minsan, tumambay ako sa bahay nila. Inabutan ako ng dinner time. Wala pa yung mama niya sa bahay. So, bumili siya ng corned beef sa tindahan. Inagluto niya ako. Anong time naman na yun, hindi pa ako marunong magluto. Sabi niya, para magkasya sa kanila yung isang latang corned beef, lagyan ko daw ng maraming sabaw. Corned beef na maraming sabaw? So, ginawa ko since marami siyang sabaw, nilagyan ko ng asin. Napakadaming asin. Tapos nagpaalam ako agad-agad na uuwi na kasi hinahanap na ako kako ni Papa. Takot na takot ako kasi yun lang ang ulam nila tapos nasayang ko pa. Yung kapalpakan ko na yun, dun pala siya unang may naramdaman. Then nagka-boyfriend ako uli nung 2nd year college. Tumambay si JK sa amin once and nakwento ko sa kanya yun. Hindi ko alam that night, pero hindi siya yung usual na masayahin at pakulit. Tahimik lang siya, hanggang sa makauwi siya. Then that night, nag-text siya. Kung pwede daw niya akong ayain sa may Harbor Square sa Rojas Boulevard the following morning. May isi-share daw siya sa akin. Akala ko may problema siya, kasi nga, tahimik siya eh. Kaya umuo agad ako. Dumating na yung umagang yun. Yun pala, yun yung umaga magpapaikot ng mundo namin pareho. Sinundo niya ako sa bahay. Kumain kami ng breakfast sa isang fast food. Kinukulit ko siya kung ano yung sasabihin niya pero ayaw niya pang sabihin. Mamaya na lang daw. And yun na. Nakapunta na kami sa Harbor Square. Seryoso yung mukha niya. Tandang-tanda ko pa yung moment na yun. Inumpisahan niya sa pagsabing, matagal ko na sana sinabi sa'yo, kaso Naninimbang ako, baka masira ko ano meron tayo.
Ilang taon na. Matagal na. Mahal kita. Hindi ko alam kung ilang segundo, minuto ako natigilan. Hindi ko alam kung anong i-respond ko. Hindi ko alam kung naging insensitive pa ako all these years or what. Biglang nag-flashback sa akin lahat ng affection niya. And then I realized, oo nga no, minamahal na nga niya ako dati pa. Hindi daw nangihingi na maging kami kasi may boyfriend ako pero sana daw. Hayaan ko lang siya na mahalin ako. Wala daw dapat magbago. So nung nakauwi ako, naguluhan ako. Mahal ko yung boyfriend ko that time pero bakit ganun? Bakit sumaya ako na nalaman ko yun? Bakit parang may something sa puso ko na nabuhay? And I knew in that exact moment, may feelings pala ako para sa kanya. Na-develop ako kay JK unconsciously. Ayoko makasakit kaya right there and then, nakipag-break ako sa boyfriend ko. Until niligawan ako ni JK, hindi ko agad siya sinagot kaso I want this relationship to last. Nung una consistent siya. I don't know what happened pero biglang hindi nagparamdam. Ilang months, ni text or calls wala. So nag-focus na lang ako sa studies ko. Then nagkaroon ini kami ng bonding ng barkada. Dumating siya. Hindi ko siya pinapansin kasi ang laki ng tampo ko. Pero he apologized at sabi niya na naging busy lang siya pagsabayan ng work and school. Pero hindi daw siya nagbabago. Wala daw nagbabago sa nararamdaman niya sa akin. Hanggang sa nag-level up yung relationship namin. Pero hindi ko pa rin siya sinasagot. Bakit? Kasi hindi naman siya nagtatanong eh. I'm waiting for him to ask. We held hands. Lagi kami magkasama pag may bonding. Saya lang. Then ganun ulit. Bigla na lang siyang naglaho. Days, weeks, months, years. Hanggang natuto akong kalimutan siya at ibaling yung pagtingin ko sa iba. Then third year college ako na nakilala ko si Lems. Naging kami, kumabit ng taon. Hanggang sa nakagraduate ako from college at nagka-work na. Seryoso yung relationship ko kay Lems. Mahal ko siya talaga. And then, we decided to get married. 1 week before akong ikasal, nalaman ni JK from one of our friends na ikakasal na ako. Then nag-text sa akin from an unknown number kung nasa bahay daw ba ako. So I replied, "Who you?" Sabi niya JK to. Alam mo yung biglang tumalon yung puso mo? Ganun yung naramdaman ko. Hindi ko nga alam kung ano ba talaga yung nararamdaman ko that time eh. Sabi ko, paano kanya nakuha yung number ko? Ano ba? Hanggang sa sinabi niya sa akin na kinuha daw niya sa friend namin. Sabi ko, oo, nasa bahay lang ako. And then I asked bakit. Hindi na siya nag-reply nun. Mga 1 hour after, may kumakatok sa pinto ng bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, niyakap niya ako agad. Iyak siya ng iyak. Sobra. At first time ko makakita ng lalaki na ganun kasobra ang pag-iyak. Ako casual lang. And then I told him, ikakasal na ako. Alam daw niya. Sinabi daw sa kanya kaya siya nagpunta sa bahay namin. Nang umalis siya ng bahay, naiyak siya. Pero wala siyang ibang sinabi kundi sorry.
Sa isang BPO company ako nag-work kaya graveyard ang shift ko. Papasok na sana ako noon. Nag-text yung barkada namin na sumunod daw ako sa isang bar. Kasi lasing na lasing daw si JK. And he kept on calling my name. And there, kinanta niya yung Heaven Knows. Iyak siya ng iyak. I refused to go kasi okay na ako eh. Set na yung mind and heart ko na magpapakasal na ako. Ayokong malito ang puso ko dahil sa isang taong hindi naman seryoso sa akin. Sinabi ko na lang sa friend ko na huwag pabayaan si JK umuwing mag-isa. So, natuloy ang wedding ko. Years passed. Ako, regular employee na sa isang LGU. And I'm happily married. Hindi ko pinagsisihan na nagpakasal ako kay Lems. Meron na kaming 3 anak na yun. Then one night, may nag-friend request sa Facebook ko, si JK. Pero, I didn't accept the request. Bakit? Hindi ko din alam. Siguro kasi, hindi ko pa siya napapatawad na iniwan niya ako nung time na nahulog na ako sa kanya. Then nabuo yung group chat ng section namin ng high school. Isa siya sa members doon. Nag-hi and hello siya sa akin sa group chat pero hindi ko pinapansin. Then nag-private message siya sa akin. Hi ulit. Hindi ko alam kung anong tumakbo sa isip ko nung time na yun. Pero nag-hello ako. At doon na nag-umpisa ang conversation. Nag-sorry siya sa mga kabalastugan daw niya. Nag-sorry siya kasi inuna daw niya na i-improve yung sarili niya para maging karapat-dapat siya sa akin. Sabi ko okay na yun. Huwag na namin pag-usapan yun. And then sabi niya, alam daw niya na malaki ang galit ko sa kanya. And then, there, I asked him why. At ayong kahit pa paano magkaroon kami ng closure. Sabi niya, nag-focus siya sa studies niya at work niya para makagraduate siya. Hirap na hirap daw kasi sila. And, besides, hirap siya dahil nagkasabay-sabay yung problem niya sa school, finances, and family. Sabi ko, sana sinabi mo sa akin. Kaya ko namang intindihin eh. Pero hindi mo ginawa. Nung kayam ka ako na mahal ko siya, na nahuhulog na ako sa kanya. Sa kanya ako iniwan sa ere. At sa lahat ng tao, siya pa ang mananakit sa akin. Wala daw siyang excuse doon kasi mali daw talaga siya. Sobrang stupid daw niya. Tapos ibinilik niya sa time na nalaman niya na ikakasal na ako. Sobrang sakit daw. Hindi daw niya alam pero yung lahat ng dahilan kung bakit niya pinagbuti yung studies niya, pakiram daw niya, nawala. Pumunta siya sa bahay nung naiyak siya kasi gusto niya akong pigilan. Pero alam daw niya na mali ang gagawin niya. Sobrang mahal na mahal daw niya ako. Pero siguro, hindi talaga kami para sa isa't isa. At sabi niya sa akin, I'm that best thing that never happened. Maybe not in this lifetime. So ngayon po, nasa abroad na si JK. Once in a while, nagkukumustahan kami. Napatawad ko na siya. Ika nga, you have the right love at the wrong time. Siguro tama siya. Not in this lifetime. Pero habang buhay siyang nandito sa puso ko. Bilang isang taong naging sobrang espesyal sa akin. Ngayon po, I'm happily married for 15 years and counting. Maraming salamat.
That secret file was sent to us by Clarice.